Hello, good afternoon everyone. Manang Deeds here. Ayan, gusto ko lang i-share yung yung inattend ko ngayong araw na to tungkol sa Solo Parent Act. Yung Expanded Solo Parent Act of 2022, yung kung ano yung scope nun. Bali ganito kasi yon, naging in-invite nila ako kasi isa nga ako sa mga solo parent na ina-assist nila. Ngayon, dito may discussion kasi attorney yung speaker namin. So nilinaw niya dito na yung Expanded Solo Parent Act na yon, kasali doon yung yung lagi kong tanong noon or yung ipinaglaban ko noon kasi nga may nagsasabi na hindi daw ako qualified na solo parent kasi may ka-LDR ako. Pero ayon dun sa batas, hindi pwedeng considered solo parent pa rin ang mga tao na hindi pa kasal, kahit may boyfriend yan, basta ang importante hindi sila magkasama sa iisang bubong. Yon. So pati nga yung OFW halimbawa nag-abroad yung asawa, considered na solo parent yun kahit nagpapadala pa yung OFW. Kaya lang may mga limitations yung pwede niyang i-avail na benefits. Yun. So ulitin ko, kahit daw OFW, halimbawa nag-abroad yung asawa ninyo tapos nagpapadala, as long as sila yung mababa ang sahod sa abroad, yung mga DH ganon, pwedeng solo parent yan. Kaya lang may limitasyon yung pwedeng i-claim na benefits, pero considered solo parents pa rin yan. So yun ang gusto kong i-share sa video na to. Marami pa kaming napag-usapan dito kasi attorney yung yung speaker namin. Medyo sa susunod na lang siguro. Pero yun yung dalawang highlight dito. Syempre obvious kung balo, abay solo parent na yan. Obvious naman yun. Kung annulled, yun. Kagaya ko, annulled na ako. Category 6, yun. Tsaka yung mga inabandon na, yung hindi na nagpaalam na hindi na alam kung nasaan na yung asawa, category 7, yun. Abandonment, solo parent yun. At saka yung sa mga anak, 22 years old pababa na yung pwedeng ilagay as beneficiary. Hindi katulad ng dati, yung old na Solo Parent Act na kapag 18 na yung anak, hindi na siya kasali sa beneficiary. Pero ngayon, dahil sa K-12, naging 22 years old na. Hanggang 22 years old na yung beneficiary. So, hindi na 18. So, yun, yung ibang updates sa yung mga pinag-usapan namin kanina. Tapos, ano pa ba? Kung inabandon na ka pala, kailangan may 3 months bago ka makapag-apply. Ganon. Maraming benefits ang mga solo parents ngayon. Aside from dun sa cash assistance na 1,000 monthly, ganon. Ongoing na ang implementation nun. Kasi itong Expanded Solo Parent Act ay noong 2022 pa ito. Pero parang ngayon nila gustong i-full blast na i-implement. Kaya kung sa tingin nyo nasa category kayo ng solo parent, yun. Mag-inquire lang kayo sa munisipyo ninyo, sa MSO, ganon. Municipal Social Office. Yun. Doon kayo pumunta para mag-inquire. Mag-ID na rin kayo kasi kuha na kayo ng solo parent ID kasi ang daming benefits talaga kung registered ka as solo parent. Yun. Kaya go na kayo sa mga munisipyo ninyo or dun sa mga barangay ninyo muna kasi kailangan yung kumuha ng barangay certification, ganon, na taga dun talaga kayo. At saka isa pang certification kung wala talaga kayong kinakasama, ganon. Kasi oras na may kinakasama kayo, hindi kayo pwedeng mag-apply. Kaya yung sinabi ko kanina na yung may boyfriend, pwede yun as solo parent.
Basta importante hindi sila magkasama sa iisang bubong, ganon. So, yun.